Magandang araw! Ako po si Teacher Cherry, ang inyong guro sa Values Education GMRCA. Magandang buhay, mabuting tao sa mga mag-aaral na ikawalong baitang. Dahil sa ESP, kay tunay na espesyal. Handa na ba kayong matuto sa araw na ito? Magaling! Dahil ang paksa natin sa araw na ito ay ang paggamit ng kalayaan sa mapanagutang pagsunod sa mga alituntunin sa bayan. Fourth quarter, week 2. Ang lilinanging pagpapahalaga, values to be developed, nationalism. Para sa mga kasanayan at layuning pampagkatuto, nakapagsasanay ng nasyonalismo sa pamamagitan ng kahandaan sa kahihinatnan ng mga sariling pasya o kilos sa kapwa mamamayan. Nakapagpapahayag ng mga paraan ng paggamit ng kalayaan sa mapanagutang pagsunod sa mga alituntunin sa bayan. Natutuklasan na ang paggamit ng kalayaan sa mapanagutang pagsunod sa mga alituntunin ay may kaakibat na tungkuling piliin at gawin ang mabuti para sa bayan. Nailalapat ang mga paraan ng paggamit ng kalayaan sa mapanagutang pagsunod sa mga alituntunin sa bayan ayon sa kanyang kakayahan. Narito ang paghawan ng bokabularyo para sa araling ito. Tunay na kalayaan, ang paggawa ng kabutihan na naaayon sa tama. Pananagutan, ang pagiging responsable sa anumang resulta ng kilos o desisyon sa aspektong moral, legal o sosyal. Alituntunin, mga panuntunan, batas o gabay na sinusundan para sa maayos na pagkilos, pagpapatakbo ng gawain, organisasyon at kaayusan at katarungan sa lipunan. Nasyonalismo, isang konsepto na naglalayong ipahayag at itaguyod ang pagmamahal at pagpapahalaga sa sariling bansa. Batas, nagbibigay ng mga alituntunin at regulasyon na nagpapahayag ng mga karapatan at responsibilidad ng mga mamamayan. Narito ang mga paraan ng paggamit ng kalayaan sa pamanagutan, pagsunod sa mga alituntunin sa bayan. Ano nga ba ang kahulugan ng kalayaan? Napaisip ka ba? Ayon kay Santo Tomas de Aquino, ang kalayaan ay ang katangian ng kilos-loob na itakda ng tao ang kanyang kilos tungo sa kanyang maaaring hantungan at ang itakda ang paraan upang makamit ito. Ayon naman sa paliwanag ni Robert Johan, isang pilosopong moral, ang salitang kalayaan ay karaniwang gumigising sa puso ng bawat tao. Ipinaglalaban ng bawat tao ang kanyang karapatang mabuhay at magpasya ayon sa kanyang nais sa pangangatwirang walang panlabas na hadlang na sisirain sa paggawa niya nito. Ito ang madalas na iniisip ng tao tungkol sa kalayaan. Ang paggawa ng isang bagay na nais niyang gawin o ang karapatang sabihin ang anumang bagay na nais niyang sabihin. Ipinaliliwanag din niya na ang malayang kilos ay may kalakip na pananagutan. Ang kalayaan ay nakakabit sa sarili ng tao, sa kanyang kakayahang kumilos, sa kanyang sariling kagustuhan, sa pagsasabi ng oo o hindi sa mga nakapalibot sa kanya at sa kanyang pagpapasya, kung ano ang kanyang gagawin. Ibig sabihin lamang nito,
na ang tao ay malayang gawin ang kanyang naisin at piliin ang kanyang gusto. Ngunit dapat lagi siyang maging handa sa pagharap sa kahihinatnan nito. Halimbawa, sa panahon ng pagsusulit ay mas pinili mong maglaro ng online games kaysa mag-review. Dahilan kung bakit ikaw ang nakatanggap ng pinakamababang score sa inyong klase. Naalala ka kung paano mo ito ipaliliwanag sa iyong mga magulang. Meron ka bang pananagutan sa sitwasyong ito? Kung ang iyong sagot ay opo, tama ka. Tandaan mo na malaya mong pinili ang maglaro kaysa sa mag-review kung kaya't may pananagutan ka sa naging resulta ng inyong aksyon. Ano ang maaari mong gawin pagkatapos? Mahusay ang iyong sagot kung sasabihin mong hindi mo na uulitin ang iyong ginawang pagpabalewala sa iyong pagsusulit, mag-aral ka ng mabuti. Sisikaping mapataas ang score sa susunod na pagsusulit at hihingi ng paumanhin sa magulang sa nagawang pagkukulang. Ang ating kalayaan sa paggawa at pagpili ng ating gusto ay may limitasyon. Ang paggawa ng mali ay nagbibigay alalahanin sa isip. Nababagabag tayo kapag meron tayong ginagawang masama sa ating kapwa o meron tayong obligasyon na hindi natupad. Balikan natin ang halimbawa sa itaas. Nagamit mo ang iyong kalayaan nung pinili mong maglaro kaysa mag-review. Nag-enjoy ka sa paglalaro ng mga oras na iyon. Ngunit marahil sa araw ng pagsusulit ay hindi ka mapakali. Balisang-balisa ka dahil hindi mo alam ang tamang sagot sa mga katanungan. Kung tutuusin ay naging malaya ka dahil pinili mo ang gusto mong gawin. Iyon ay ang paglalaro, ngunit sa bandang huli ay nakapagdulot ng pagkabagabag sa iyo. Iyon ba ang tunay na kahulugan ng kalayaan? Napaisip ka ba? Ang tunay na kalayaan ay ang paggawa ng kabutihan nang naayon sa tama, nararapat at nakaayon sa batas ng tao at Diyos. Nakakamtan ang tunay na diwa nito sa pamamagitan ng pagkilala sa sariling hangganan, pagsunod sa batas at hihinuha ng kabutihan sa iyong kapwa. Kapag gumagawa ka ng tama at nagagampanan mo ang iyong mga obligasyon para sa iyong sarili, para sa iyong kapwa at bayan, nagkakaroon ka ng kapanatagan. Iyon ang tunay na kalayaan. Marami ang paraan ng paggamit ng kalayaan sa mapanagutang pagsunod sa mga alituntunin sa bayan. Narito ang ilan sa mga ito. Una, pagiging matapat sa pagsunod sa mga batas. Ang pagsunod sa batas na ipinaiiral sa pamayanan ay inaasang matapat na susundin ng tao. Gamit ang kanyang kalayaan, na itatalaga ng tao ang kanyang pagtalima sa mga alituntunin na makatutulong sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan ng bansa. Ang pagsunod sa mga batas ng bayan ay sumusuporta sa diwa ng nasyonalismo, isang konsepto na naglalayong ipahayag at itaguyod ang pagmamahal at pagpapahalaga sa sariling bansa. Ikalawa, paggalang sa karapatan ng kapwa. Ang lahat ng tao ay may dignidad at karapatan na dapat pahalagahan ng bawat isa. Ang karapatang ito ay dapat isaalang-alang sa lahat ng oras. Ang bawat isa ay may kalayaang ipakita ang paggalang sa kapwa anuman ang salita, kulay
kultura o lahing pinanggalingan nito. Ikatlo, pakikilahok sa mga gawain ng pagtulong sa kapwa. Isang mahalagang alituntunin ng bayan ay ang pagtulong sa kapwa. Ang bawat isa ay may kalayaang magbigay ng kalinga at malasakit lalo na sa mga mahihirap. Ikaapat, partisipasyon sa prosesong pampolitika. Ang bawat Pilipino ay may kalayaang bumoto, makilahok sa mga pagtitipon at magbigay ng makabuluhang komento tungkol sa mga isyung nagaganap sa bansa. Kabilang sa kalayaang ito ang pagpili ng mga aksyong magpapanatili sa kalinisan ng pagboto at kabutihan ng hangarin sa pakikilahok sa usaping panlipunan. Ikalima, pangangalaga sa kalikasan. May mga alituntunin ang bansa patungkol sa pangangalaga ng kalikasan at kapaligiran. Ilan sa mga ito ay ang tamang pagtatapon ng basura, regulasyon sa pagmimina, pagpapanatili ng malinis na tubig, pangangalaga sa mga hayop, pagprotekta sa mga gubat, at pamamahala sa ekosistema ng bansa. Ang lahat ay may kalayaang sumuporta sa mga programang nangangalaga sa kalikasan. Narito ang pagsasabuhay ng kalayaan sa mapanagutang pagsunod sa mga alituntunin sa bayan ayon sa kakayahan. Bawat Pilipino ay may kanya-kanyang pananagutan tungkol sa pagsunod sa mga alituntunin sa bayan. Nagkakaiba-iba ito ayon sa kultura, edukasyon, edad, ekonomiya, o estado sa lipunan. Halimbawa, ang isang taong may mataas na katungkulan sa pamahalaan ay mayroong mas malaking pananagutan sa batas kaysa sa isang mag-aaral na nasa ikawalong baitang sa junior high school. Ang kanilang magkaibang kalagayan sa lipunan ay maaaring magdulot ng pagkakaiba sa kanilang pag-unawa sa mga alituntunin ng bayan at sa pagsunod dito. Gayunpaman, hindi ibig sabihin na wala ng gampanin ang isang kabataan. Siya rin ay may kalayaang tumugon sa alituntunin ng bayan ayon sa kanyang kakayahan. Ang mga kabataan ay may maraming tungkulin sa lipunang ginagalawan sa kanilang ginagampanan para sa ikabubuti at ikauunlad ng bansa. Ang mga sumusunod ay ilan sa mga alituntunin o batas na ipinapairal sa bansa na inaasang sinusunod ng mga kabataan. Anti-Bullying Act of 2013. Ito ang pangunahing batas na tumutugon sa bullying, partikular sa konteksto ng mga paaralan. Layunin ng batas na ito na protektahan ang mga estudyante mula sa bullying sa loob ng mga educational institutions. Anti-Drug Abuse Act of 2002. Republic Act 9165. Nilalayon ng batas na ito ang mahigpit na paglaban sa ipinagbabawal na gamot. Kabilang sa batas na ito ang pagbabawal sa paggamit, pagtutulak, pagtatanim, at iba pang kaugnay na gawain sa iligal na droga. Malaking tulong ang batas na ito para makaiwas ang mga kabataan sa pagkalulong sa ipinagbabawal na gamot. Inaasahan ang lahat ng kabataan na tumugon sa batas na ito. Anti-Hazing Act of 2012, RA 11053, inilatag sa batas na ito ang mga ipinagbabawal na initiation rights tulad ng mga sumusunod: padling, paglalatigo, pambubugbog, pagpaso, sapilitang pagpapaehersisyo, pagpapabilad sa matinding araw, sapilitang pagpapakain o pagpapainom ng anumang bagay,
Iba pang brutal na karahasan na maaaring magdulot ng pisikal o psikolohikal na pinsala at kahihiyan sa isang neophyte, recruit, aplikante o miyembro ng isang organisasyon. Ipinagbabawal nito ang anumang uri ng hazing o pagpapahirap sa mga fraternity, sorority at iba pang organisasyon. Safe Spaces Act o Bawal Bastos Law, RA 11313. Sa ilalim ng RA 11313, bawal na ang catcalling o pagsipol, paghihipo, mga homophobic, transphobic o misogynistic remarks o mga nekadibo at sexual na patutsada sa mga babae na maging miyembro ng LGBTQ community. Layunin ng batas na labanan ang gender-based sexual harassment sa kalsada, public places, online, workplaces, at educational at training institution. Ang mga tungkuling nabanggit sa itaas ay dapat gampanan sa ating lipunan, lalo na ng mga kabataan. Ang biyaya ng kalayaang makapag-isip at makakilos ay gamitin sa mga gawaing may makabuluhang patutunguhan. Narito ang ating mga references para sa araling ito. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam!